Mga boss, ibang Boston Celtics ang makikita natin ngayong 2026-27 NBA season. Matapos ang blockbuster trade na nagpadala kay Jaylen Brown sa Philadelphia 76ers kapalit ni Paul George, tuluyan nang nagbago ang itsura ng Celtics. At syempre, ang malaking tanong ngayon, hanggang saan kaya aabot ang bagong Boston Celtics? Kaya ba nilang bumalik sa NBA Finals? Makakakuha ba sila ng championship? O kailangan muna nilang dumaan sa adjustment period bago muling maging tunay na powerhouse sa Eastern Conference? Dahil ngayong season, malinaw na ang bagong mukha ng Boston ay nakaikot kay Jason Tatum at Paul George. Mga boss, hindi maliit na pagbabago ang ginawa ng Celtics. Sa loob ng ilang taon, nakasanayan natin ang tandem ni Jason Tatum at Jaylen Brown, dalawang all-star caliber players na magkasama sa maraming playoff battles. Pero ngayon, wala na si Brown. At ang kapalit? Paul George, veterano, elite scorer, shooter, at isang player na may kakayahang gumawa ng sariling tira. Kaya sa papel, napaka-interesting ng bagong Boston. Pero ang tanong talaga ay, mas magiging effective ba ang Celtics kasama si Paul George kaysa sa dating tandem nila ni Jaylen Brown? Isang bagay ang halos siguradong mangyayari. Mas malaking offensive responsibility ang mapupunta kay Jason Tatum. Dahil wala na si Brown, mas kailangan ni Tatum na maging consistent scorer at primary offensive option ng Celtics. At kung healthy siya, malaking bagay yon. Hindi lang dahil kaya niyang umiscore ng maraming points. Kaya rin niyang mag-rebound. Kaya niyang gumawa para sa teammates. At kaya niyang maglaro sa iba't ibang positions. Pero may kapalit iyon. Mas mataas na usage, mas maraming pressure, at mas malaking responsibility sa bawat playoff game. Kaya ang tanong, kaya bang dalhin ni Tatum ang Boston bilang undisputed number 1 star? Dito naman papasok si Paul George. Ang magandang bagay kay George ay hindi niya kailangang maging primary scorer sa lahat ng possessions. Kaya niyang mag-space sa floor, kaya niyang mag-shoot mula sa labas. At kapag naubusan ng option si Tatum, may kakayahan siyang gumawa ng sariling shot. Kaya theoretically, magandang combination sila. Tatum at George, isang younger superstar at isang veteran star. Pero kailangan nilang magkaroon ng chemistry. At iyon ang isa sa pinakamalaking adjustment ng Boston ngayong season. Dahil hindi basta-basta napapalitan ang isang player na matagal ng bahagi ng system. At huwag nating kalimutan ang backcourt. Nandiyan pa rin si Derek White. At alam naman natin kung gaano siya ka-importanteng player para sa Celtics. Two-way player, good shooter, good defender, at marunong gumawa ng tamang play. Kasama niya si Peyton Pritchard na patuloy ding magiging importanteng guard para sa Boston. At may veteran presence din mula kay Mike Conley. Kaya kahit nagbago ang frontcourt, hindi naman totally nawala ang stability ng Boston sa guard position. Ito ang maaaring maging deciding factor sa season ng Celtics. Mitchell Robinson. Kung healthy si Robinson at maayos ang kanyang production, malaking tulong iyon para sa Boston. Dahil kailangan ng Celtics ng physical presence sa ilalim. Kailangan nila ng rebounder. Kailangan nila ng rim protector. At kailangan nila ng player na kayang humarap sa malalaking centers sa Eastern Conference. Nandyan pa rin sina Neemias Queta, Luka Garza, Christian Ag Jr. at Amari Williams bilang bahagi ng big man group. Pero sa ngayon, malaking tanong kung magiging stable ba ang rotation sa center position. At kung hindi iyon maayos, pwedeng maging problema sa playoffs. Noong panahon ni Tatum at Brown, kilala ang Boston sa kanilang versatility. Maraming players ang kayang mag-switch. Maraming defenders na kayang bantayan ng iba't ibang positions. Ngayon, kailangang malaman ni Coach Joe Mazzulla kung paano bubuuin ulit ang defensive identity ng team. Hindi naman ibig sabihin na magiging mahina ang Celtics. May Derek White, may Tatum, may George, at kung healthy si Mitchell Robinson, may additional interior defense sila. Pero ibang roster na ito at kailangan nila magkaroon ng bagong chemistry. Kung titingnan ang roster sa papel, para sa akin, reasonable ang expectation na top 4 contender ang Boston sa Eastern Conference. Pero hindi ibig sabihin na automatic number 1 seed sila. Maraming malalakas na team sa East at kapag dumating na ang playoffs, doon talaga malalaman kung sapat ba ang kanilang bagong lineup. Ang magandang bagay para sa Boston, may superstar sila, may veteran scorer sila, may elite role player sila, at may championship experience ang kanilang core kaya hindi ako magugulat kung matapos nila ang regular season bilang isa sa top team sa East. Ito na ang mas mahirap na tanong, kaya ba nilang umabot sa NBA Finals? Possible, pero marami silang kailangang patunayan. Una, kailangan maging healthy si Jason Tatum. Pangalawa, kailangan gumana ang Tatum-George combination. Pangatlo, kailangan maging reliable ang center rotation. At pang-apat, kailangan ma-maintain nila ang kanilang defensive identity. Kung mangyayari lahat iyon, bakit hindi? May chance silang lumaban hanggang dulo.
Pero kung magkakaroon ng injury problems o hindi mag-click ang chemistry, posible ring hindi sila umabot sa inaasahan ng fans. Kaya mga boss, kung tatanungin ninyo ako, hanggang saan kaya aabot ang bagong Boston Celtics? Ang prediction ko, top 4 sa Eastern Conference. At kung magiging healthy ang kanilang key players at mabilis nilang mabuo ang chemistry, Conference Finals contender sila. At kapag umabot na sila doon, hindi na imposible ang NBA Finals. Pero championship, medyo maaga pa para sabihin. Dahil malaking adjustment ang ginawa ng Celtics. Kaya mga boss, kayo ang magsabi, hanggang saan aabot ang bagong Celtics? Top 4? Conference Finals? NBA Finals? O championship agad? I-comment ninyo ang prediction ninyo. At kung gusto ninyo ng mas marami pang NBA updates, Celtics news, Warriors news, trade rumors at analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Peace out!